The Bicameral Conference Committee approves the final version of the proposed 6.352 trillion pesos 2025 national budget. The measure retained the reduced 733 million peso budget for the Office of the Vice President. Members of the BICAM also agreed to continue allocations for the DSWD's AKAP but was reduced to 26 billion from 39 billion pesos. Senate President Francis Escudero emphasized that this is the most important legislation passed annually by Congress. Kasi without it, hindi makakatrabaho yung mga iba't ibang ahensya like DSWD, DPWH, historically naman, Department of Education. Pag hindi nagkaroon ng ng tawag dito ng agreement with regards to the budget, ang nangyayari is either you reenact the budget, meaning the same budget the previous year, or nagpa-partial government shutdown. In other words, yung mga government na basic services lang magka-function like police, pero other agencies, usually sinasara muna yan until such time. Historically, nangyari naman yan. Mas lalo na sa US, madalas na nangyayari yan na partial shutdown ng government. Retain basic services lang. Pero mukhang at least ngayon, they're coming to an agreement about the budget. Pero may nag-abstain. Diba? Kasi dun sa BICAM nila kahapon, hindi pumunta, not present, si Senator Amy Marcos, si Senator Bongo, yan ay known Duterte allies. Kasi sabi nga natin, ni-retain nila yung 733 million. Di ba na-slash ng 1 billion sa hinihingi ni OVP. Ang tugon naman ng mga sa Senate dyan, sinabi naman niya sa Congress na kung magkano lang yung ibibigay sa kanya. Pwede. Yun na lang, di na naman na niya justify yun, di ba? Late na lang niya sinabi sa Senate na baka mawala ng trabaho, yung ilang 200 employees ng OVP pag na-slash yung budget, etc. So, ang dumating lang doon na known Duterte ally ay si Senator Bato de la Rosa, which is late pa daw, tapos maaga din siyang umalis kasi ayaw nga daw, he refused to sign yung BICAM niya sa proposed national budget. Pero may quorum naman sila. Masama daw yung loob niya kasi gusto nga niya ibigyan, wag daw i-slash yung budget ni OVP. May kawawa naman daw si OVP. Yun yung nangyari. But yung isang I was reading about it kasi syempre inisa-isa yan. And according to our Constitution, ang DepEd dapat talaga malaki ang budget. Yan, di ba? Very important ang DepEd. Isa yan sa mga dapat na mataas ang budget. Tapos yung ayuda, very controversial. Yung AKAP, ayuda para sa Kapos ang Kita program, ay nagkasundo ang Senate at Congress na ituloy ito because naging controversial ito. Diego, di ba you were overlapping talking kasi about ang this? AKAP at AIX na program, parang hindi defined, nalito ang mga senators at congressmen kung ano ba ang difference ng mga beneficiaries nitong dalawa. So at least medyo nalinawan sila ng konti. Pero some still feel na yung AKAP tsaka yung AIX program, nag-overlap. Nag-overlap. Ang suggestion kasi ng iba sana, tanggalin nyo yung isang ayuda program, yung amount na binibigay nyo sa isang ayuda program, ilagay nyo na lang dito, palakihin na lang natin yung isang programa. Nakikita nila yan na another, pwedeng way of corruption, pork barrel din. Tapos, sa Senate, ang kanilang AKAP will be 5 billion. House will be 21 billion yung kanilang AKAP. Malaki pa. Malaki. Malaki ang pag-uusapan pa nila. Ang isang nakita ko rin dito na pinag-uusapan na hindi rin nagkasundo, pero syempre, alam mo naman, majority wins dito, di ba? Yung tungkol sa PhilHealth. Zinero out nila, walang subsidy ngayong taon ng PhilHealth. Dahil sabi nila, ang PhilHealth failed to use yung kanilang mga budget dahil nga dito, di ba yung PhilHealth transfer, yung reserve. Underspending sila. Reserve fund. So, ang kino-question naman ni Senator J.V. Ejercito, yung legality. Kasi by removing the, yung subsidy o yung funding, nasa law natin yun na dapat binibigyan sila. And ang sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, karapatan ng mga kababayan natin na bayaran, di ba, ng gobyerno under sin tax law, universal healthcare law. At saka sabi niya, yung reserve fund naman na pinag-aawayan ngayon dyan sa PhilHealth, ay hindi naman yun pwede gamitin for the indirect contributors premium. Contributors premium. Kasi yung reserve ay pang emergency lang for future financial obligations. Saka karamihan ng pera sa reserve fund kasi galing sa investments ng hindi, aside from underspending, may mga agencies like PhilHealth and SSS, meron silang portfolio investments where they invest in several companies. Yung mga kinita nila, itong mga sinasabing natitirang funds, are mostly also from dividends from income. Aside from underspending. So,
Kaya nga, yung pag-allocate nito within the agency has to go to different, like yung sinasabi mo, emergency funds. Yes. It cannot be added on to a premium package. Hindi pwede. Kasi because may ibang, premium is line item yan eh. Di ba alam natin baka mga technical malversation, yung mga, itong budget to ay para dito sa isang budget na to. Hindi po pwedeng kukunin si budget A, tas ilalagay sa Kahit hindi ka line nagnakaw, kung ikaw head ng agency at lilipat mo yung budget sa isa, kahit sabihin mo ginamit sa tama, pero ginamit sa tamang paraan, hindi ninakaw, pero linipat mo sa hindi dapat, that's technical malversation, pwede kang makasuhan. Pero yun nga, so yun yung sinasabi, yung point nila, Senator J.V. Ejercito, baka ma-question nga yung legality nung ginawa doon sa proposed budget na yon at saka yung kay Senator Risa Ontiveros. Sila yung dalawa na nakita doon na nag-oppose doon sa PhilHealth na wala nang subsidy. Baka maabusan tayo sabihin sa PhilHealth,